Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa controversial o pinag-uusapan sa Senado at mga social media man, sa radio, sa TV ang tungkol sa anti-teen pregnancy bill. Sa totoo lang, yang bill o panukalang batas na yan ay walang kwenta yan. Sa halip na mag-isip ang ating mga senador ng mga panukalang batas sa ikakabuti ng mamayan kung paano maibsan o mawala ang kagutuman ng mga Filipino, wala silang magawa kundi magpasa ng mga batas na mga nonsense o walang kwentang mga panukalang batas. Tulad na lang itong anti-teen pregnancy bill na isinusulong ng Senado. Wala na yatang magandang pag-iisip ang ating mga mambabatas kundi ang piruhisyuhin ang mga mamayang Filipino. Wala na silang naitutulong sa tao. Mantakin mo ultimong buhay ng tao ay kanilang pinakikialaman. Bakit nyo ilalagay sa curriculum ang tungkol sa sex education sa mga elementary grades? Anong pakialam nyo sa private life ng mga bata? Nasa kani-kanilang mga magulang na yan kung paano idisiplina ang kanilang mga anak. Maski mabuntis man ang mga bata ay wala na kayong pakialam. Yung nagpanukala na yan at wala nang maisip na ibang panukalang batas na ikakabuti sa mga taong bayan. Kaya maging si President Marcos nagsalita na sa walang kwentang panukalang batas na yan. Ayon sa balita panukalang Prevention of Adolescent Pregnancy Act, ibivito ni Pangulong Marcos Jr. Sakaling maipasa. Matapos mabasa ang Senate Bill 1979 o ang panukalang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na e-veto niya ito sakaling lumusot sa Kongreso. Abay dapat lang na e-veto mo ito, dahil wala naman talaga kwenta ang bill na yan. Dapat gumawa kayo ng mga batas kung paano masugpo ang criminality sa bansa na ang mga pulis ang nagiging salot sa bayan. Dapat mabigat na parusa sa mga pulis at sa mga tiwaling fiscal, judge, justices at mga empleyado na mga taga-gobyerno na mga abusado. Tulad ng mga korap na mga taga-ombudsman, mga tiwaling fiscal, judges, mga taga-NAPOLCOM, PNP Internal Affairs Service, mga tiwaling labor arbiter at NLRC commissioners na palaging kinakawawa ang mga complainants na mga manggagawa. Biktima ka na ay bibiktimahin ka pa ng mga tiwaling taga-ombudsman, mga fiscal, judge, NAPOLCOM, PNP Internal Affairs Service, labor arbiter at NLRC commissioners, SSS na mga employees na mga bastos at mga gwardya nila na kung ituring ang mga tao ay alipin nila at ibang sangay ng gobyerno na mga korap. Yan kasi ang produkto ng isang senador na hindi abogado. Kaya baluktot mag-isip, ang nasa utak nila ay kung paano pahirapan gutuman tayong mga mahihirap. Sa totoo lang wala naman talaga na itutulong ang mga senador at congressman sa mga taong bayan. Instead tayo na mga bumoto sa mga yan para payamanin sila. Kayong mga bobotante ang may kasalanan nito kung bakit ibinoto ninyo ang hindi naman mga abogado. Kaya tingnan mo ang produkto ng Senado dumping ground ng mga artista, broadcaster, mga negosyanteng wala naman alam sa batas. Kaya sa darating na eleksyon huwag niyong iboboto ang mga artista, broadcaster, dating pulis, negosyante, ang iboboto niyo ay mga abogado ang mga tinapos na kurso. Anong alam sa batas ni Tulfo, ni Robin Padilla, ni Bongo, Bong Revilla, Willie Revillame, Batu de la Rosa, Lito Lapid, Rizzo Hontiveros, hindi naman sila mga abogado. Kaya ang mga ipinapanukalang batas nila ay mga walang kwentang panukalang batas. Walang pakialam ang Estado manghimasok sa private life ng tao maliban kung nakakapiruhisyo ang mga tao sa sosyedad. In this case, kayong mga senador mga taga-gobyerno ang nakakapinsala sa mga tao, wala na kayong maisip na solusyon para tulungan ang mga taong nagugutom, puro kayo porma, puro daldalan sumasahod kayo ng milyon-milyon, pero kaming mga mahihirap ay mga gutom mahapdi ang sikmura sa Gotham, hoy! Kayong mga senador at nasa Kongreso mag-isip naman kayo ng mabuti kung paano maibsan ang kagutuman ng mga Filipino. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.